Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sana po ay datnan kayo na nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. At inaanyayahan ko po kayo na samahan niyo ako sa isang muli na namang pag-aaral ng salita ng Diyos sa gabi na ito. At sana po ay huwag po nating kaliligtaan na mag-aral ng salita ng Diyos kahit po tayo ay dumaranas ng mga iba't ibang mga pagsubok. Lalo na po sa kasalukuyan ay dumaranas pa rin tayo ng crisis na katulad nga ng pandemic na COVID-19 na ating naranasan sa mga oras na ito. At huwag po nating kaniligtaan na magbasa or mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya inaanyayahan ko po kayo na samahan niyo ako sa pag-aaral sa gabi na ito. At inaanyayahan ko po kayo na muling buklatin ang aklat ni Santiago dito sa chapter 1 verse 19 hanggang 25. At sinasabi dito sa verse 19, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pagkinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit, dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya talikuran ninyo ang inyong maruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang, ngunit hindi ninyo isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin, at pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Ang tao nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakalimot. Manalangin po tayo, O Amang Banal, salamat po sa pagkabasa ng iyong salita sa gabi na ito. Hinihiling po namin na sa mga oras na ito, kayo nga po ang humagitna sa aming kalagitnaan sa pag-aaral ng iyong salita. Gabayan po kami ng iyong Santong Espiritu upang tulungan kami na pagbulay-bulayan at paglimilimian po ang salita na aming binasa sa gabi na ito. Salamat, Ama, sa iyong patuloy na pagpatnubay sa amin, sa aming mga gawain, ng aming buhay sa araw-araw. Salamat, Ama, sa patuloy na pagbibigay buhay sa aming mga mahal sa buhay, ganun din sa aming mga sarili. Salamat, Lord, sa hininga na aming natatanggap sa aming araw-araw na pagkabuhay. Salamat din, Panginoon, at muli namin nasisilayan ang kagandahan ng iyong mundo na likha. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Mga kapatid, sa gabi na ito ay muli nating tatalakayin ang binasa natin, at ito rin yung pinag-aralan natin nung nakaraang Biyernes.
na kung saan ay tinalakay natin yung unang point na ating binasa ay yung how do we respond to the Word of God. At yung una nga, yung receive the Word with humility. Ayon sa verses 19 to 21, na kung saan ay may tatlong bagay kung paano natin isasagawa ang how we accept or how we receive the Word with humility. Ito ay kailangan handa tayong makinig. At yung pangalawa, slow to speak. At pangatlo, yung slow to anger. At sa gabi na ito, ang pangalawang point na aking ibabahagi dito sa verse 22, sinasabi dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So, yung pangalawang point na aking ibabahagi ay yung obey the Word wholeheartedly. Obey the Word ng bukal sa kalooban, bukal sa ating puso. Pag sinabing ayon sa salin ng King James Version, mababasa kasi natin yung but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Yung doers na sinasabi dyan ay one who obey or fulfill the law. Yung doers na sinasabi sa King James Version na salin. The one who obey or fulfill the law. At yung word naman ay yung ang ibig sabihin noon ay diyan sa salin ng Biblia sa King James. Ang word ay kung ating mababasa sa aklat ni John, it denotes the essential word of God. Ipinapakilala ang kahalagahan ng salita ng Diyos. At ito yung personal wisdom and power in union with God. Ito yung His minister in creation and government of the universe, yung word. At yung word din ay ibig sabihin ito yung doktrina or the teaching na nagmumula sa Diyos. So, mahalaga na sundin natin ang salita ng Diyos with buong puso. And it implies of the doers implies of relieving the work or receiving the work, relieving the work of the word into heart and expressing the effect of it in life. Ipinapakita natin sa ating mga buhay yung kung paano natin isinasagawa. At tatlong bagay ang makikita natin sa mga tao na sumusunod or
nagsasagawa ng salita ng Diyos. Ito yung faith, pananampalataya, love, and obedience. And listening is good, but hindi nagtatapos doon sa pakikinig lamang. And the doer of the word are the best listener. Sabi nga dito sa Matthew 7:24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng bahay, ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. So, it is very important na hindi lang tayo basta nakikinig ng salita ng Diyos. Bagkus ito ay isinasagawa. At yung mga tagapakinig at nagsasagawa ay ito yung mga tao na the one who persevere into moral formation. Yung nagtsatsaga na maisagawa yung moral na pagkatao, tama ang ating mga gawi or attitude. Dito yan sa verse 2 hanggang 4 ng James. Ito rin yung mga tao na the one who seek God's wisdom and trials. And ito rin yung mga tao na the one who avoid impulse violence to establish God's will. Ito rin yung mga tao na the one who pursue God's justice in meekness and receptivity sa chapter 1 verse 21 ng James. Sa yung pagtanggap ng salita. So mahalaga na ang salita ng Diyos ay ating sinusunod. So, dahil if we sabi nga ang aklat ni Santiago ay the book of James are not simply advice. The substance of the word are life and death. In James intent to draw his reader into the word that lead to life and away from the world that leads to death. Ninanais ni James na tayo ay lumapit sa salita ng Diyos upang dahil ito yung magiging susi patungo sa buhay na walang hanggan. At tayo ay humiwalay sa mundo, sa sanlibutan, na ito rin yung magiging landas patungo sa kamatayan. So, mahalaga talaga na sundin natin ang salita ng Diyos. Mahalaga na sundin ang salita ng Diyos ng buong kapakumbabaan ng bukal sa ating puso. Sabi nga dito rin sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung mga taong sumusunod sa katotohanan ng aking Ama na nasa langit.
yung katotohanan na ito yung salita ng Diyos. At dito sa verse 23 to 24 ay nagbigay ng parable si James patungkol sa mga hindi nagsasagawa ng salita ng Diyos. Sabi dito, the one who sees but does nothing, walang ginawa. Nakita yung kanyang sarili sa salamin, subalit ito'y kanyang inignore, or nakita niya yung kanyang moral condition, and he walked away, and walang nakita sa kanyang pagbabago. And the parable explained that the general image, some sa verse 23 as with specific, some, if those who observe themselves in the mirror about the process, for they look at themselves and going away immediately, forget, and kinalimutan nila ang kanilang sarili, or kinalimutan nila kung ano yung kanilang tunay na katayuan, yung kanilang moral na kondisyon. So, if individuals regard themselves to be saved but have no life that is directed to God, inactive obedience to the word, they suffer self-deception. Mahalaga na sumunod tayo sa salita ng Diyos, or obey the word of God with wholeheartedly. Pag sinabing obey the word, we are pertaining to study the word, study the divine truth. Dahil ito yung mahalagang gawain natin, na ito yung magiging susi natin, or it will lead to life sa ating buhay, sa maggigiya patungo sa buhay na walang hanggan. If you ignore the word of God, is to die a slow and spiritual. Yung spiritual natin ay unti-unting mamamatay kung hindi tayo if we ignore the word of God. So, importante sa atin na mag-aral ng salita ng Diyos. Kahit tayo ay nasa ganitong sitwasyon, maraming problema, maraming naranasang trial sa buhay, mas mahalaga pa rin ang salita ng Diyos, sa dahilang ito yung magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, upang mapangalagaan ang ating spiritual na buhay. At higit sa lahat, yung mapalapit tayo sa Panginoong Diyos na ating sinasamba. So, we should not forget that yung intention ni James ay is to form ecclesia, isang simbahan na
sumusunod sa pa, pa- panuntunan ng Diyos na ang salita ng Diyos ang siyang mangingibabaw upang it is to form or to develop our characteristic, to develop our moral characteristic if we obey the word of God wholeheartedly, o yung bukal sa ating puso, buong puso nating susundin ang salita ng Diyos. So, mahalaga na mag-aral tayo ng salita ng Diyos kung gaano tayo kasabik na kung gaano tayo kasabik sa mga gawain sa mundo, gaya ng mga kung paano natin inaabangan yung ating sinusubaybayang teleserye sa TV, or yung mga ginagawa nating mga ML na tinatawag. Ganun din yung mga sinusubaybayan nating palabas sa YouTube. Sana ganun din tayo kasabik sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, gaano kaya tayo kaporsige na sundin ang salita ng Diyos sa mga oras na ito o sa mga susunod pang araw. So, iyan po yung pangalawang point to how to respond to the Word of God. Yung una, yung receive the Word with humility, or receive the Word of God with humility. At yung pangalawa, obey the Word of God wholeheartedly. So, may isa pang point at sa susunod na pagkikita natin muli ay yun ang aking ibabahagi sa inyo, yung pangatlo. So, maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa gabi na ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat sa bawat isa. At purihin ang Panginoon. Sa Diyos ang papuri. Manalangin tayo. O Amang Banal, salamat po sa gabi na ito. Napakadakila niyo sa amin, Panginoon, sapagkat lagi po kayong nandiyan upang kami po ay gabayan, Panginoon, sa aming mga gawain, sa aming araw-araw, kahit nakakaligtaan po namin na kayo po ay aming papurihan, nandiyan pa rin kayo. Salamat, Panginoon, sa gabi na ito, sa patuloy na paggabay ng inyong banal na Espiritu sa aming mga buhay, kahit dumaranas kami ng mga trials, mga sakit, Panginoon, nandiyan pa rin kayo, nagbibigay lakas ng loob sa aming mga buhay. Salamat, Ama, sa gabi na ito, aming dinadalangin, at ganoon din po, Panginoon, ang aming mga prayer request na aming idinulog sa inyong harapan, Panginoon, naway inyo pong pakinggan, Panginoon, inyong sana po yung karoon po ng kasagutan ayon po sa inyong kalooban, Panginoon, mga prayer request, lalong-lalo na po sa mga frontliners na sa mga oras na ito, yung nga po silang gabayan sa kanilang buhay. Ganoon din po yung mga nagtatrabaho, Panginoon, sa mga oras na ito na may problema sa bansa. Sana po inyo nga pong gawain. Ganoon din Ama, inyo nga pong tulutan, Panginoon, na sana po magkaroon na po ng kasagutan, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, ang mga dalubhasa, mga scientist, Panginoon, na naghahanap ng lunas sa sakit na dinaranas ng buong
sanglibutan o ng mundo namin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa gabi na ito. In Jesus' name, Amen.